Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Presidente Ferdinand Marcos Jr. aprobado na ang pagtukaw ni Lieutenant General Nartates bilang bagong pamayukan PNP. Apektado kan bagyong si Isang, nag-abot na sa 36,000 na mga individual. Papang headlines kan mga bareta, League of Cities of the Philippines, suportado ang pagkakaigwanin konsultasyon sa mga lokal na gobyerno, antes ang paglaag ng mga government projects. Blue alert status kan NDRRMC, mantenido nin huli sa pigbabantayan na raot nin panahon. Sa lado lokal ay Clinic on Wheels, nagbisita dyan sa barangay Kumagingking sa Banwaanin, Calabanga. Sa kamugtakan kan panahon, LPA asin man habagat, madaranin mahiwasan na pag-uran sa nasyon. Luwas kan Pilipinas, Netanyahu, ikinamundo ang pagagadan kan 5 journalist sa Gaza. At yan ang detalyes. Sa detalyes na kita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, opisyal nang ipiglaag si Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang bagong pamayokan na Philippine National Police. Sigon KDILG Secretary John Vic Rimulya, inaprobaranan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon kan Office of the President na ribayan ni Nartates sa pwesto si General Nicolas Torre III na hinot ng kinumpirmar na Executive Secretary Lucas Bersamin na hinaklas sa pwesto si Torre matapos ang haros tulong bulan na pagsirbi kaini. Kan Agosto sa isa na, kan ilaag si Nartates bilang pamayo kan Area Police Command for Western Mindanao. Nagribay sinda nin pwesto ni dating PNP spokesperson Lieutenant General Bernard Banac na ipiglaag man number 2 man o Deputy Chief for Administration. Mientras tanto, asa sa mga oras na ini, mayo pang ipigpaluwas na informasyon ang Palasyo Malacanang sa rason kan pagkakahali ni Torre sa iyang pwesto. Mientras tanto, tuninong pa ang Philippine National Police sa nangyaring pag-relieve kay Police General Nicolas Torre III bilang hepe kan PNP sa nasyon. Pigoprobaran man kuta na aramon duman sa Campo Crame na kuhanin pahayag si Torre asin sa iyang spokesperson na si Brigadier General Jean Pajardo, alagad mayo pa sindang simbag dapit sa isyu na pag-araman na si Torre nakakatukaw pa sa nakanagtalikod na Hunyo 2 ngunya na taon. Siya iyo ang kainot-inoting PNP chief na hali sa Philippine National Police Academy na nakatalaan magretiro sa maabot na Marso 11, 2027. Mientras tanto, may mga informasyon na magkakaigwanin na press briefing ang PNP as in DILG kasbagong aga duman sa Campo Crame, alagad ini dainadagos ninuli sa daiman maipaliwanag na rason. Ilabiyogtan mga baratan niya to sa lado lokal. Welder, dakop huli man sa kasang frustrated homicide digdi sa syudad ni Naga. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Dakop ang sarong welder na taga dyan sa Angel Village sa Barangay Carolina, Igsanaga. Ang suspect binistong si Marlon, 33 anyos. Base sa report, ang mga personal kan Police Station 4 na resibang warrant of arrest na ini-issue ni Judge Milita Pilar Briñas Agbayan ni Regional Trial Court, 5th Judicial Region Branch 22 asin may petsang July 10, 2025 para sa kasong frustrated homicide. Asin sa tamang kansarong matabil na impormante na susugkan mga pulis ang pinapaipliang kalidyan sa Barangay Carolina.
Ang suspect dahil nakadulag kan mamangnuang kailansiyan, napapalibutan lang kan mga autoridad. Sigon sa warrant of arrest, may piyansang 72,000 pesos ang silambit ng kaso. Para sa BBS News, Boyet Paders. BBS Basta Bareta, sigurado. Nagtantan mga barata sa lado nasyonal, nagabot na sa sobrang 8,000 na pamilya o kabaing ka na sa 36,294 individual ang apektado kan mga pag-uran darakan bagyong isang asinman habagat. Sigon sa DSWD, kaibahan sa apektado ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Region 12, asinman ang Bar MM. Mantinido man sa duwang pamilya ang nagtitinir sa evacuation center. Dahil man nagupundo sa pagpaabot nin ayuda ang DSWD sa mga apektado kan bagyo, kabali naman ang pagpanao kan family food packs. Hasta kasudma, nagabot na sa 2.2 milyon pesos ang naitagama kaining humanitarian assistance sa mga apektadong lokal na gobyerno. Apara digdi, mantinido ang nasa 2.1 bilyon pesos na relief resources bilang pagsimbag sa posibleng maapektaran kan LPA asinman kan habagat. Mientras tanto sa kasumpay man na bareta, dahil na ibinaba pa ka National Disaster Risk Reduction Management Council ang Blue Alert status ninhuli pa o maski pa nga nakaluwas na sa nasyon ang bagyong isang. Sigon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, mantinido sa Blue Alert status ang kan NDRMC asinman OCD ninuli sa LPA na nasa laog kan Philippine Area of Responsibility, kaibahan ang epekto kan habagat. Gustong sabihon, mas dakol ng duty officers ang nakalaag sa NDRRMC nangarig magtutok sa monitoring asinman koordinasyon kabali sa mga ipinaapod para man magtabang sa operasyon ang dagdag na personalis gikan sa Pwersa Armada kan Pilipinas, Philippine National Police, Philippine Coast Guard asin iba pang ahensya di gobyerno. Preparado man ang rescue equipments asin mga family food packs. Mawot kay lakdang na ini na masiguro ang marikas na pagsimbag ingkaso kay puhanon sa tahaw kan raot panahon. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, apaman giraray, nagpahayag nin pagsuporta ang League of Cities of the Philippines sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkaigwamo na nin konsultasyon sa mga lokal na gobyerno antes ang pagpatugdok sa mga public infrastructure project. Base sa statement na pinaluwas kan grupo kan mga local executive, ngunyan o kasuudma, pigsabi kan mga ini ang pangangaipo na makaiba ang mga lokal na gobyerno sa pagplano asin dagos na implementasyon sa mga pampublikong proyekto na pigpapabulusan pundo kan national government. Sigun sa grupo, ang direktiba ni Presidente Marcos, importante para maging minimal o dagos ng mahali ang mga kapalpakan sa mga large-scale infrastructure project kan gobyerno o rognaan mga proyekto kan DPWH. Ang pagpabalik sa sinambit ng sistema, sigun sa mga City Chief Executive, malinaw na pagpahilingkan kumpiyansa ni Presidente Marcos sa kapasidad kan mga lokal na gobyerno bilang katuwang kan national government. Ang sinambitang pagbabago subot inimataong dalan para sa mas epesyente at epektibong project implementation. Marisulta man ini ni mas epektibong paggamit kan resources kan sa tuyang nasyon. Kasabay kan sinambitang pahayag, asigurar kan grupo nagigibuhon kan Lambang City Mayor ang sa inang papel arog kan pagserbi bilang facilitator sa mga consultation asin bilang force multiplier sa pagmonitor sa mga government funded projects. Sigun sa Liga, tatawan importansya kaini ang kumpiyansang itinao ni Presidente Marcos sa inda. Bilang pagkikisumaro, inasigurar kang grupo na iribahan ang mga syudad na atubangon ang angat na siguradong nababantayan ang mga public infrastructure project na permida ang kakabitanin anomalya arugan presenteng nangyayaring pag-imbestigar sa mga flood control projects. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, apaman na giraray,
Kasunod na nagpautob ang mga kumpanya nin petrolyo nin paglangkaw sa presyo kan sa indang produkto kasubagong alas 6 aga kanipig pautob ang 70 sentimos na paglangkaw sa kada litro kan gasolina mantang ang kerosene igwaman nin 30 sentimos sa paglangkaw sa kada litro asin salapi sa kada litro kan diesel. Nagapera sa mga nahihiling na rason kan Department of Energy iyo daan paglangkaw kan daipa nagkukulpa na tensyon duman sa Middle East asin an diringkilan sa pagultanan kan Russia asin man kan Ukraine. Igwa na kitang 20 minutos makalihis na alas 12 minuto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Pigpirmahan ni Senate President Francis Escudero ang subpina sa mga individual nin 8 construction companies na dahi nagpadaranin sa indang representante sa ginigibong investigasyon kan Senado dapit man sa flood control. Ipapadara ini ngunya na Agosto 26 sa 8 construction companies na dahi nag-atendir sa Senate Blue Ribbon Panel. Kinababalihan ini kan mga kumpanyang Wawaw Builders, Top Nuts Catalyst Builders Incorporated, yaon man ang SunWest Incorporated, siring man ang St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporations, kabali man ang LR Tiki Builders Incorporated, Hightone Construction and Development Corporation, asin man ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ang sinabitang lakdang bilang pagsuporta sa ginibong investigasyon ni Presidente Marcos dapit sa mga maanumaliyang flood control projects. Pigpangaranan kaini ang 15 construction companies na nakakuha ng darakulang parte sa 545 bilyon pesos na kantidad kan flood control project sa lendong kan pagkontrata sa gobyerno. Mientras tanto sa mga dagdag pang bareta sa lado nasyonal paman giraray, kakasuhan na. Ngunya na aldaw ni Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Leveste ang sarong District Engineer kan DPWH sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Ini matapos ang pagprobar kaining pagsuhol. Tangarig na pugulon ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects duman sa Batangas. Sigun kay Congressman Leveste, personal siyang maduman sa korte tangarig na magsangat kan kaso kontra kay Abelardo Calalo na nagprobar na magsuhol ni nasa 3.13 milyon pesos. Subot poon pa sana, ini mas mahiwas na lakdang tangarig na ibuyagyag ang subuot mga irregularidad asin man substandard na mga proyekto sa flood control sa probinsya. Pangapunan ni Batangas Representative Leveste na magkondusir nin mahiwasan na technical audit sa gabos na flood control project ang DPWH. Ninulit na nagtutubod siyang kaipuhan sana nin bastanteng ebidensya tangarig mapanimbag ang mga embwelto sa palpak na flood control project. Nainot ang naaristar ang DPWH District Engineer duman sa Taal, Batangas kan Biyernes matapos ang entrapment operation alagad nagsayo maining magtao nin pahayag. 23 minutos na makalihis ang alas 12 dagos-dagos kita sa mga bareta sa lado nasyonal. Formal nang binukasan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ika-14 edisyon kan World Skills ASEAN Competition duman sa syudad kan Pasay. Tampok sa sinabitang aktibidad ang haros sangribong delegado gikan sa siyam na miyembrong nasyon kan ASEAN. Poko mas o menos 300 na mga jóvenes ang kabali ang mapatiribayan sa 32 na skill areas sa manufacturing and engineering technology, information and communications technology, construction and building technology, kabali man ang social and personal services, creative arts and fashion, asin man ang transportation and logistics. Sigon sa Presidente, ang mga siring na programa patunay kan kamautan ka nasyon na maiangat ang technical vocational training sa level na pasok sa pangkinaba na level tangarig makabilog nin multi-skilled as in globally competitive na mga obrerong Pinoy. Gigibuhon ang kompetisyon po na Agosto 26 upon ngunya na aldaw hasta 28 duman sa World Trade Center
asin man Philippine Trade Training Center. Ina ni kaduwang pagkakataon na ginibo sa Pilipinas ang World Skills ASEAN matapos mag-host ang nasyon kan taon 1996. Sa iba pang mga barata o ring barata na kitangon yan sa lado nasyonal, itutulod ni Senator Sherwin Gatchalian na ipangalad ang mga kumpanyang dating pagsasadiri kan mga politiko na nagbali sa mga government infrastructure initiatives arog sana kan mga flood control projects. May mga naglataw na report na kung saan ang mga politiko mismo ang nag-aaktong kontraktor para sa infrastructure projects na pigpabulusan pundo kan gobyerno asin ikinakaditdigdi ang pagkakaigwanin conflict of interest asin padagos na irregularidad sa national budget process. Masunad si Gatchalian in propesong lay para ipangalad ang mga dating kumpanya kan mga politiko na magbali sa mga kontrata kan gobyerno asin piglalauman na magiging dalan para man sa reforma asin man paglaban sa irregularidad. Pigsabi kan senador ang pag-divest o paglipat kan mga politiko kan sa indang mga propiedad siring man negosyo saro sa na ining convenient excuse para dapadagos na makabali sa mga government projects. Aram kan legislador na dakulang angat ini ninhulitan 9,000 na proyekto puro da flood control projects sana asin day pa kaibadigdi ang mga tinampo ang mga highways asin iba pang infrastruktura. Barata na kitangon yan sa lado lokal na benepisyaran ang mga residente kan barangay Kumagingking sa ginibong eye clinic on wheels kan gobyerno provincial kan Camarines Sur kung saan libreng eye consultation asin eyeglasses o mga antipara ang ipigpanao sa mga namamanwaan kan Kalabanga. Sa balyo kan paburbagong panahon, mag-uran man o mag-init, padagos ang mayong sawa na paglibot kan mga medical teams gikan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur tangarig maihatod ang serbisyong medikal sa Manila na parte kan probinsya. Ang inisyatibong ini parte kan programang pangsalud kan probinsya na mauot mapamaray ang kalidad sa buhay kan mga taga Camarines Sur urog na sa mga hararayong lugar na iyo ini ang mga prioridad ni Governor Elray Villafuerte. Sa pang barata sa luwas o sa lado lokal, kinumpirmar kan Civil Aviation Authority of the Philippines o kan CAAP na mantinidong normal ang operasyon sa Area 5 airports, partikular ang Bicol International Airport. Sigon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, mayo man na record na kanseladong flight sa aeroporto ninulita marayman ang panahon. Siring man mantinido sindang nakamonitor asin mapaluwas nin mga update para man sa posibleng pagbabago sa kamugtakan kan panahon asin man na flight operations. Mientras tanto pagramdom kan CAAP ang mga pasahero na mag-monitor sa indang mga scheduled flight ngunyan na aldaw. Barata na kita sa kamugtakan kan panahon, nagpatanid ang pag-asa na madaranin na mahiwas na pag-uran sa nasyon ang low pressure area asin habagat ngunya na Martes, Agosto 26. Sigon sa pag-asa, huring nasiripan ng LPA sa baybayon kan Paracale, Camarines Norte asin posibleng maging bagyo sa laog kanal daw na ini, alaga dikit-dikit naman na maluya mantang naghihiro pasiring sa sulnupan. Piglalauman ang makukusog na pagbago na sinuran sa Isabela, Aurora, Bulacan, Quezon, Laguna, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sursogon, Catanduanes sa Masbate, Daracan, LPA. Mamamatean man ang warak-warak na uran. Pagkikilat asin pagdaguldol sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, asin natatalang parte kan Bicol Region, Siringman Eastern Visayas. Siringman sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Northern Mindanao, Caraga, asin ibabang parte kan Visayas, ninuliman sa Habagat. Nagpatani dan pag-asa sa pagbaha, siringman pag landslides, Darakan maukusog na pagbagunas nin oran. Bareta na kitangon niya sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nagpaabot nin pagikidumamay si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa 20 persona kabali ang 5 mga journalist na nagadan kan tamaan ninda ang sarong hospital duman sa Gaza.
Sinabi kan ng Israeli leader na sa indang tinatawan importansya ang trabaho kan mga journalist, mga medical staff, asin man mga sibilyan. Nagkondusir naman in hararom na investigasyon ang sa iyang mga kasoldadusan dapit man sa nangyaring insidente. Pon kaya kan magpuon ang barakbakan kan Oktubre 2023, igwanang sobra sa 200 na mga journalist ang nagadan kung saan kadaklan sa mga ini tinarget kan mga Hamas asin man Israel. May giramduman na kinoninar kan dakol na grupo asinasyon ang nangyaring airstrike an Israel na nagtama sa sinambit ng hospital. Sa rupang barata sa luwas ka nasyon, naging mainit ang pagresibi ni US President Donald Trump kay South Korean President Lee Jae-myung na nagbisita sa White House. Pigdiskuter kan duwang leader ang pagpakusog kan relasyon kan Estados Unidos asin man South Korea. Piging kami narman kan South Korea President si Trump nakaulayon si North Korean President Kim Jong-un. Nagtutubod kaya si Lee na si Trump sana ang makakapag-resolver kan iriwal maninda kan North Korea. Matapos kaya ang pagtukaw ni Lee kan Hulyo, nagmatagas naman ang tugang na babae ni Kim Jong-un na si Kim Yoo-jong para man makipag tinuhan na o magtirinuhan na ang duwang leader. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras mga tugang, igwana po kitang 33 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Загорятся лампочки на потолке. Я смотрю на сцену. Bueno, maray na udto mga tugang. Mairibahan ba po kita? Hasta launay, di po sa programang Pairanhiran sana, ino po ang sa indong amigo Yetbu. Boyet Paleres po, sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol, asin man na Aye Camarote. Welcome po sa programang Pairanhiran sana. Petsa, ano na kita partner nun yan? 12? 26. 26. Ay, 26 na pala na, no? Pizza 26 na po kita ka na bulan na Agosto. Welcome po sa programang Pahiran-Hiran sana. Ang nasaro sa mainit na barita ng unyang partner. Ining hali ni Police General Nicolas Torre III sa bilang PNP chief. Ang naglibay sa iya si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief of for Administration o Second in Command. Sunod pala ni Torres si Nartates. Sa pahayag ko yan, kadakol naghahapot kung ano ang rason ta bigla sa lang hinaklas bilang PNP chief si Torre. Siguro ki dating PNP chief Pampiluping Lacson partner. Ang pakakarilig kay Niki Torre huli sa dai kay ini pinaabot sa chief o pinaabot sa presidente ka na Pilipinas ang desisyon ka ini na
the designation of the member of the PNP Command Group, Deputy for Administration, Deputy for Operation Chief and Directorial Staff should not be cleared with the President. May mga decision pala si Torre na dahil pinapaabot. Oo, dahil pinapaabot sa opisina ka na Presidente ka na Pilipinas. Pero ngaya pigbabypass mo ang sakuyang opisina. Kaya nagdesisyon ining si itong nagpirma kan sa pagkakahali si Birsamin na palakaw-lakawon ining si Torres na ilibay saya ang second of command na si Police Lieutenant Jose Melencio Nartates bilang deputy nagtutukaw bilang Deputy Chief of Corps Administration o second in command. Pero partner ako yan pero bako man lang ini ang rason ta ang nakalaban baga ni Torre may pamanin malinaw na pinaluwas kung anong rason inibaga si Torre siya ang nagdakop kay Apollo Kibuloy kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre maski pa paano partner igo pa yung mga kabig mga loyal na kabig ni PRRD na iyuman ang nagluway-luway para mahali hanapan siya ng labot para siya mahali bilang PNP chief. Kaya tapaman na alagad na dahil tapaman aram malinaw na simbag nakukuha malinaw na simbag hali sa PNP sa pagkakahalig di General Torre. Pero wag nag-revise sa itong sa iyang second command gusto sabihin talagang garuminakis-makis ang sa iyang pagkakahali ma-retire na pala ni tulong bulan na lang ma-retire na siya bilang PNP chief. Kaya lang dahil na nag-abot dahil man ang pag-retire niya sa Kuyampa 2027 dahil pa man siya ma-retire si maski gisalaga itong mga amigo ta dyan, mga high ranking may pa man pinapaluwas na impormasyon. Ang PNP kutuninong pa po sa isyong iniyo pagkakahali kay General Torre. Ayan. Si Kuyang Palan ini kan August 6 palan si Nartates yun ang pamayukan Area Police Command for Western Mindanao. Siya ang siya ang pamayukan. So nag-revise sila din pwesto ni Lieutenant Banak, biglaag na number 2 deputy itong sinasabi mong second in command. So yan arog man sa nayan kayan partner, may mga rigodon na nangyayari sa sa mga uniform personnel, arog man na yan kayan. Maski sa mga opisina kan gobyerno partner sa mga pribado. Pero daing gayo, pero digdi sa mga uniform personnel sa Puwersa Armada ng Pilipinas, talagang perming may rigodon dyan. Bueno, may kuyang kita, NLPA mga tugang, yaon igdi sa tuya sa tuyang lugar. Pero, sabi may chance na maging bagyo, sa malaog nin 24 hours. Pero sana daiman maluya man. Mag-prepare na lang kamo saray-saray manaray-saray na pagpigiling na lang ang magbaha man yan. Siyempre kung depende sa siging bagunas ka na. Pero ara manindo yan kung sige-sige na ang uran mauran tapos mapundo kung sige na bugso sabi ka na Pag-asa kung sige na ang uran makusugo na ang uran ay di magkuya na kamo iskusar na kadakulan mga kaso bago apo nang kukutan nalingaw lang ako apo nang kukutaan presidente kan CCW Citizen Crime Watch na si Jigo Magpantay si Jigs aramon tata ang sa ilabagang krusada dapit igdi sa paglaban sa korupsyon aramon takutan na kung nasa indaman na lockdown igdi sa grabing korupsyon igdi sa tuyang gobyerno siguro igdi palos naman ling ko yan nagpalos naman ling komentoan na si CCW President Jigo Magpantay na ang sabi niya itinuturing kan Citizen Crime Watch
na worst crime of all ang mga flood control projects ng gobyerno huli sa padagos na isyu ng anomalya sa mga ini. Sigon kay CCW President Jigo Magpantay, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng budget para sa flood control, hindi pa rin napipigilan ang matinding pagbaha sa bansa. Sinabi niya na meron po kaming kasabihan na in every government project is a crime. Ito pong flood control projects, ito po ang pinaka-worst of all crime of all. Ayan na, siguro yan, kay Jigo Magpantay. Sa aga ba, surte yung kita ba, kontakta. Kaya lang, pag 9 o'clock, day available duman sa kuyan, sa Ciudadano, ito may pigpi-play duman. Oo. Duman sa programa ni Radyo Banat. Mga kaulita, amay-amay tayo text sa chat kung pwedeng ma-interview si Jigs Magpantay. Bueno, shout out kita partner sa mga nag-aantabay. Naka-live kami mga tugang sa Facebook. Programang iniya, ang Pairaniran program. So live na live kita. Maray na hapon naman sa mga nagkukuroyan sa tuya. Nagdadalan. Kasi nagdadangog po sa Indo mga radyo. Maray na udto na lang po sa Indo Gabos. Ma'am Flabel, maray na udto po sa imo. Salamat po kan permi pagantabay. Si Sir na Lauro Rivera San Jose, Geoffrey Nopia, si Idol, si Jomar Ulaso Maranao. Ano nung gusto sabihin? Maranao po. Sir, ma'am, pa-shout out po naman sa Pami Ulaso. Palagi pong nakikinig sa programa niyo. Ingat na lang po sa pag-uwi. Mamaya kaso dito sa Nabua, umiinit, kumukulimlim dahil sa low pressure. Ano na si Ate Ila, nagdadala sa to. Ano ate, nakauli na ka mo dyan sa Nabua? Pag timbrehan mo ako, makapanalubog lamang kay Ate Gili. Text mo ko na yao na ka mo dyan sa banwaan ng Nabua, motor-motoran ta dyan. Baka nakalin. Ay, kay Ma'am Ruth Cledera, maray na udo po. Iniman sa hindi kami kay pamilya doktor sa Pabrika Calabanga. Ano nga ni? Pakaraya daw ang kuyan mo dyan sa Barangay Pabrika. So, pigdumanan ta sa Pabrika Calabanga, Camarines Sur. Isa'y kaibahan mo. Bukas kami aalis dito sa ni Ate Ella. Bukas pa pala. Isa'y ang kaibibam. Tama yan. Arin niya nakubo nil. Si pigdumanan tayo nakubo. Duman sa Pabrika Calabanga Camarines Sur, yaw na duman si Junel Nasadit. Kumakaray ka Junel Nasadit. Pero piglilingaw-lingawan ni Junel itong gaslip ko ay. Pero itong 300 na gaslip, mabakalun lang sang gatos. Morano, niyo. Oy, wow, tilapia. Ika, papayla akong tilapia. Ngaon ka dyan sa, may ano dyan, anong okasyon dyan sa Pabrika, sa Bula? O ano kada ako luto, may ano dyan. Kaya lang nagrayo, na pag nagdiyan kami, dahil man yan makukuha, rayoon baga. Dahil may makukuha. Kung maagi digdi sa, masuruharan ni Garo, maagi na digdi sa ako yan. Sa ina nga ito, maagi na digdi sa Bumbon, dyan sa San Francisco sa Bumbon. Mas haran kumpara kung madumang sentro kan Calabanga, saka kamaduman sa, saka kamaduman sa, kuyan, dyan sa Pabrika, may duwa digding resorts, hapon pa kami mahal. Sige na, may trabaho pa kaya kami, dahil kami pwede maglakwat siyangon yan. At may trabaho pa, hanggang papatos alas ka na lang, daron mo sa BBS. Yun magpatos. Isa'y kaibahan mo dyan. Ay, patusan mo daw ako kaya nila, lahat. Lumpia. Mahiling mo na ako. Iyan, amimitik, yan? Iyan, anong apod ka ito? Amimitik. Anong apod ka ito? Itong... Garo hipon. Bakong pasay, oo. Nel, tawanan mo daw ako kaya Nel. Yan, Garo. Walang dalagog dyan itong may pa-okasyonel. Kusog-kusog yung monitor mo, sabihin mo, pagpadara na lang mabangot ako sa gulay na kalunggay. Magdara na lang igdi. Amimiltik. Magpadara na lang sa imo pag-uli mo, medyo alanganin ang sitwasyon. Amimiltik. Magdara kang amimiltik, maghapit ka sa harong adyan daw, tukaw-tukaw ko duman, madali na pati ang piyesta sa San Agustin. Hapit sa 28, mapiyesta na sa Muya, Pastor. August 28.
Magdara ka kaya nilta ano ako, magulay akong kalunggay. Magdara kayan amimiltik na yan ta. Ano, dako lang naka-display dyan. O, siga slip mo dadarahon niya na dagos. Pero sasanggatusun mo lang ako kang gaslip. Nagapot pati si Sir. Ano ngayon, na ito sa emo niya. Kumayo, pero tatawan na ako rin sa gatos. O, maray na hapon dyan. Ayaon sa dyan kimading Emeline Dukot. Yan. Siya niyan. O, dyan sa pabrika sa Bula. Ito naman anta. Oo, duman kay Padi. Pamilya Dukot, maray na hapon po dyan sa pabrika Bula. may bistado Usto na sa akong- na ano partner, usto na sa nan mag-ago. Oo. May bistado ako partner na Dukot. Ano, siya, ako yan siya, PNR Police. Ano, PNR Police. Ay, inapod siyang Dukot. Kamusta ang para paninda dumabig na Dukot? Grabe naman, kaya Dukot ang apelyido. Wag ko ba Dukot ang kasi apelyido? Basta siya, ayan naman nga si Dukot. Para Dukot na itong Limoncito, pigdudukot itong Aranghita, kung ano mga bagahe ka trend, ay dahil nakakasamba. Alat mo na tamay minsaya okay, mading Emeline Dukot. Madiko. Patusin ako kayan. Amimiltik. Duwang tilapyang prinitos tapos amimiltik yan. Mabangot ako, magulay ako sa atyan. Mapurot ako ning nyug igdi sa likod kang BBS pastor. Mapurot naman akong ratang nyug. Tapos magulay ako akong kalunggay dyan sa higod. Magulay ako dyan. May nahapon na lang, kimading Emeline Dukot. Ano nga nito madisi pangaran ni Padi? Maray na hapon po sa Indogabos dyan sa Barangay Pabrika, Calabanga, Camarines Sur. Bueno, Duman pala ang partner sa Japan, talagang high-tech naman ang Japan. Grabe ng paka-high-tech, kung ano-ano na silang naiimbento, nakaka-imbento ng gadget na pag ikaturok, susulot mo lang ito, pwedeng i-video, kaya naka-video ang sa imong pangiturugan. wow. Araw kaya, halimbawa, nagdadalagan ka sa pangiturugan, pakaaga pwede mong dalanon Ang pangiturugan mo. pangiturugan mo. Ako nga ni partner, plano ko, kasi ngayon, nangiturugan ako sa Banggi, ngunyan na aga, isusurat ko si pangiturugan ko sa sarong Sila notebook. nalilingaw man. Minsan nga, nalilingaw ako magsurat, pero gusto ko siyang isurat sa kong gabos na pangiturugan para, tapos may pizza, para, pwede kong balik-balikan. Siguro siya sarong istorya, pag napano mo ang sarong, Problema kaya notebooks. kayan, pag nagasarong lalaki na gadget kayan, nangiturugan, duman sa palalabs niya, maaalalalan kan agum, o di mairiwal, maray pangayang dahil, yung binto ngayon, gadget na yun, nag-iwalagod kami ni Mrs. Duman sa Japan, igwang vending machine duman partner na equipped with seismic sensors na automatic na naglalak kung nakakayugwan ng earthquakes nabubukasan ini kung mayong linog nakabukas lang ini nag-aaragay mga tao naghulog lang coins duman maluwas lang soft drinks sa gusto mo duman igwang sensor and vending machines that unlock during earthquakes nabubukasan ito nagpo-provide inining libreng tubig pag inumon asin man pagkakan para duman sa mga biktima ning linog digdi baad pagsarado yan para sa unyan kan mga parataban ay duman talaga automatic na nag-unlock para mapakinabangan kan mga biktima ning linog ang mga yaon duman sa laog soft drinks pagkakan kung ano-ano so nakaprogram na na ito pag nag-yugo-yugo automatic ito mabukas itong mga biktima ng linog itong medyo sarasyak pa kuruan na lang kabuda ng tubig libre yan duman po yan sa sudad duman sa Banuan duman sa nasyon kan Japan. Nag-comment man sa tuya si Mading Emeline Dukot. Marinood to Madiko, madyana igdi Madi. Yaon igdi si Padi. Padala lang po tabi kami Madi. Ami Miltik. Madi ko Miltik. yan kaya, may trabaho alas 5 paan tapos midigdi. Banggi na yan. O saka nag-uran-uran garo, saka dai ko natanda
Kuday ko tanda na dyan, pasiring dyan. Milinda Malapo, maray na hapon po. Salamat kan pag-antabay, ili po sa programa. Basta may amimiltik, ha? Ako makudkud na ako madi. Baka day, baka day mga kupadarahan amimiltik. Mga ngalunggay na kami dyan sa likod. Makudkud na ako sa kama, himuro na akong kalunggay. Tangarig na, Automatic. ayan ang ibabangot kong amimiltik na yan. Masarap mo yan, malamit yan. Ano, partner? Ang amimiltik, grupo yan na ko yan. Itong Pasayan, garprab. pasayan, ano na, lapnadan payo. Iyo. Masira mo yan, malamiton. Ano, oyster, araw kayo oyster. Ano, saradit na oyster yan, na ang laman kayo, nasa likod lang na parte. Ano, dit lang ang laman. Pero, pag binangot mo, ay masira mo. Manamiton niyang amimiltik na yan. Ano, Ate Miles Beldad nakaantabay sa tuya sa programa. Tamarin na hapon po. Asin sa gabos pong nag-aantabay pa. Ano pang iba mong na baro-baro dyan, tabi partner? Ining mga Japanese sa partner, ano mo, ining mga kanila panahon. Sa mga makonsuelo mo dyan. Mga ano? gira kan panahon. Ang mga Japanese, sige lang pangulimbat kayan. Ano, ito mga sakang. Ano, sigang pangulimbat kayan. Kung ano-ano nila, pag lalaogunin lang aro, kukulimbaton ng mga bulawan, alahas. Ano, pakat sa pamamayo ni Yamashita, General Yamashita. Ngunyan, ang napili nila kan sila madadaugo na dulag na sila, nag-action na sa Pilipinas. Kuyan, ibinaraon ang mga ang mga bulawan sa malalain na lugar. May mga mapamapalan sila na iyo ang silang palatandaan para ma-recover ang mga kayamanan. Igwa nga na akong bistado dyan sa Pugod Partner, pinabakal ito mga damulan, talabangkag dyan sa, nabangkag dyan sa, ano ka po kaya? Mga treasure hunter, nabangkag siya, pinabakal itong 7 damulag, nagpinansya ng sa treasure, duman sa Mindanao, mala, tapag ulig di utot, ang gutso amiga ko, ayan nga si kuya, nautot nga itong kadadamulaga niya, nabangkag nga dyan sa treasure hunter na yan. Siguro sa Japanese sa archive sa partner, bukod sa gustong ma-recover uturokan mga Hapones, ang sa lang ibinaon, as in itinago dito sa atin, sa Pilipinas, ay nais din nilang makuha ang mga importanteng dokumento na nasilid o imbakan ng mga ginto. Kadalasan itong nasa loob ng hiwalay na kahon na naglalaman ng iba pang mapa sa lugar na sakop kan pagbaon kan commander. Bukod pa riyan, mahalaga ding muling makuha nila personal na kagamitan kan mga yumaong sundalo at commander na posibleng nasa loob kan tunnel o kwarto. Dahil kabilang ito sa dokumento para na rin sa pagtala sa tinatawag na Japanese Archives. Duman sa Muya partner, si Tapong. Si Tapong. Kaya nito, guerrilla. Ako ngaya, tatatayos ng minasban. Ako ngaya, guerrilla ngaya ako. O ano man niya ako ang isura kan guerrilla kan mga Hapon na Tapong. Hindi ko niya, tali ko pa Arab, tali pa man niya ako nakahiling guerrilla, ay ka na Hapon. Pero guerrilla siya. Ay bako kaya ako, Tapong guerrilla, kundi ka, gorilla. Baka day pa man siya nakahiling ng kuya. Sige siya na nagluto-luto, siya pala ang destiny niya sa kusina. Pag daralagan, pag bubumbaw nito mga Hapon, dulag sa bit-bit itong kawa, itong mga kaldero, natatahubor itong lalago niya, kaya siya nakahiling ng Hapon. Nyako, Tapong ko talaga ika-guerrilla. Si sayang nainot, Hapon o guerrilla? Ay, siyempre ngayayit, Hapon. Tamayo ngaya na magiging guerrilla. Kumayong Hapon, ay salaka na ako dyan. Nainot niya ako itong guerrilla. Tano man ngaya? Ay, nyako, piglamag niya ako kan Hapon ang guerrilla kaya nainot sinda. Ang gutsa ko si Tapong, titigbason akong minasban pastor. Dahil mo ngayon ako paglokohon ngayon. Turul-tul ngayon ako. Ay, tayo maganda ako. Pili nga daw niya ako kung nabibidyohan. Inot maganda ako ang guerrilla. Talabag-lamag ka na Hapon. Gano'n sa rin ang ngaya ang nainot. Sugok manok. Naanggot sa ko si Tapong na. Nagtatayos pati ng sundang. Gusto akong tintiban.
Allensburg, maray na udtuman po sa imo. Salamat kan pag-antabay. Asin sa iba pa po nag-aantabay idi sa tuyang programa. Igual na lang kitang 5 minutos. Andas alauna nin hapon mga tugang. Pag alauna si Ate Risa, alas 2 si Bobby Cool mga tugang. Alas 4 si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time program. Pag alas 5 po ang Jesus Yesterday, Today and Tomorrow. Yan, mayong klase ngunyan mga tugang ha, ni Kaya Lunes para sa mahiwas ang tinampong niyan, ano? Kabalian, Bibira Camarines Sur. mga auto nagbabiyahe, mga jeep. Mayong gayong pasahero. Kaya buwilo ang mga kwenta. Mga bihikulo na magdalagan bakong gayong traffic igdi sa Naga kuyan mayong laog ang mga estudyante pati na mga sa gobyernong mga establishmento. Kabali ka ang kamsur pero dahil man gabos sa Pilipinas po. Mayo nin klase. Ninuli dyan sa LPA asin sa Habagat. So ipiglilikay lang po ka na gobyerno sa Albay partner mahiling mo dyan sa mga nag-opo. Sa Albay may mga baha nang yan. Grabe ang Grabe pala uranduman, ano? Ging maray na odo sa imo nakaantabay and Emmanuel Manaog makonsuelo ang programa nindo. Dahil nga ni po nakaredy. Magre-ready ka nga niya itong mga makonsuelong po yan. Ito ang i-ready mo ngarig sa aga puro sa nakita pa konsuelo mapahiran-hiran. So dahil nakita ka sa mga burbarita kuya na ito. Gas-gas na kaya sabi ni makonsuelo ang program nindo. Dahil pa po nga ni naka-ready ng mga pampakonsuelo. Pag nakapakonsuelo na ay pag naka-ready na po kayan sa aga po yan. Bueno. Maluway-luway naman kita partner. Bueno po, salamat sa inyong Budto pagkantabay sa pahiran-hiran sana sa aga po mag-iribanan gano'n kita. Ini po sa inyong amigo Yatbu Boyet Paleres po. Oo, di pa nagkakaon biyo na ako nag-aalok pastor. Makarakang kami nila Pastor Serge pagkatapos po kaining programa pag alauna. Bueno, sa ngaran ka na kaibahan ko po sa lado technical si Pastor Serge Marmol asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya. Salamat kasi na pa ang tabay. Sumayos en fuerte. Mayadaos ang aking